Magluluto tayo ngayon ng ebi katsu. Ang ibig sabihin ng ebi ay shrimp. Gagawin natin siyang parang tonkatsu. Dito pala sa Japan, maraming shrimp na recipe. Merong tempura, ayun yung pinaka-popular nila, at saka yung ebi fry or deep fry. Let's go! 400 grams na shrimp pala yung ginamit ko. Tanggalin natin ang balat. Tapos linisin din natin yung pinakalikod niya. Yung mga Japanese pala, hindi sila masyadong kumakain ng mga may balat katulad ng hipon. Pag kumain ka dito sa Japan, walang mga masyadong balat yung mga hipon na kasi mendoksay or matrabaho. Tinanggal ko pala yung pinaka-black sa likod ng shrimp. Dito ko lang din natutunan sa Japan na nililinis din pala yung pinaka-black sa likod ng shrimp. Tapos, ko pala siya, dinivide ko siya sa dalawa kasi hihiwain natin yung isa ng maliliit na size. Tapos, yung isa naman na kalahati, hiniwa ko siya ng, mince. Para meron kayong may, makain na, buo pa na shrimp. Nilagyan ko siya ng salt bago ko siya hugasan. Pwede rin bago nyo siya hiwain, hugasan mo muna siya, depende sa inyo. Hugasan nyo mabuti tapos i-dry nyo yung pinakatubig niya. Nilagyan ko rin siya ng konting salt at saka pepper at saka 1 tablespoon na potato starch at i-mix nyong maigi para mag-combine siya. Gumawa lang kayo ng parang bilog. Bilog na shape. Tapos i-flat nyo. Inilagay ko pala yan sa freeze ng mga 20 to 30 minutes para hindi kayo mahirapang ilagay sa butter na liquid. Ito pala ay breadcrumbs. Tapos naglagay lang ako ng 1 egg at saka ng 3 tablespoon na flour or harina at saka konting tubig. I-mix ko nyo lang siya ng maigi. Mga ganyan yung pinaka-liquid niya. I-coat nyo lang yung shrimp sa sa butter liquid at saka sa breadcrumbs. Yung mantika pala, painitin natin siya ng 170 degree. Yung ebi shrimp katsu, para ka lang gumagawa ng tonkatsu. Kaso ang pagkakaiba lang nila shrimp yung ginamit natin ngayon. Napakaraming dito flavor ng shrimp dito sa Japan na mag-e-enjoy ka. Isa din yung ebi katsu or shrimp fried yung pinakamadali. Makikita nyo siya sa mga hamburger at saka sa mga restaurant sa Japan. I-deep fry nyo pala siya ng mga 3 to 5 minutes. Frequently nyo yung pagbaliktad para hindi masunog. At saka iprito nyo sa low heat lang. Ang ginamit ko palang sauce ay ketchup at mayonnaise. I-mix nyo lang siyang maigi. Para ka na rin kumakain ito sa restaurant kasi kayang-kaya mo nang gawain sa bahay mo. Hindi mo na kailangan pumunta sa restaurant. Nilagyan ko lang siya ng garnishing na salad. Ganito palagi yung mga Japanese, meron silang salad. At kung meron ka pang mga request na gusto nyo pang lutuin na napaka-easy na Japanese food, mag-comment lang kayo sa aking comment section. At huwag nyo akong kalimutang bigyan ng like at subscribe kung meron kayong natutunan. See you again! Bye!